For the scripture reading, I will be reading from Matthew 13, verses 44 to 46. Again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and hid. And for joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Ang atin pong speaker this morning is matagal ko ng kaibigan. Siya po ang nagturo po sa akin sa broadcasting. Siya din po ang nagpangalan ho sa akin ng You've Got a Friend. Pinapakilala ko sa oras na ito, isang missionary, faithful husband, a brother, none other than Brother Dino Roldan. Brother Dino. Finally po, nakarating din po ako dito. Uncle Sid, Auntie Munyin, salamat ho. Anyway, I know, maalala ko po, si Uncle Sid, tinawagan ako 2021 or 2020. Yan. That time. Maganda yung usapan namin. Until such, nag-ask siya, baka may kakilala kang preacher. So, I introduced Brother Efren. And then after that, nag-text siya sa akin. Yun nasabi, baka parang ganyan sinasabi niya. But anyway, Efren ho, hindi ho naiba sa amin. Kasi kasama po namin siya sa Baguio, at the same time sa school. At nung umalis na ho kami ng Baguio, siya na ho ang pinangtao namin doon sa Camp 7, doon sa Baguio po. And then, ay mga kakilala ko, mga top share po namin dito, si Sister, ang aming manager, si Sister Tessa, si Brother Charlie, of course, si Weng, mga nandito. Si Brother Fred, sabi ko kay Brother Fred, fan niya ako eh. Ano yung Bible at kantahan? Coffee na, no? Akala ko kantahan na, Brother Fred. Gusto mo. And then si Brother Bong ho, matagal nang kakilala ko through live stream. Until such time, nalaman ko lang lately, hindi naman lately, last year, nasawa niya pala si Dulce. Lagi akong, si Dulce ho, just to let you know, nung bata pa siya, siguro mas patanday natin ng konti, doon sabi mo baby ng Rimando. Siguro mga grade 1, grade 2, yan. Yung anak ko that time, si Loisy, bata pa, baby pa, para makapag-basketball ako, pinapapunta ko siya sa bahay. Kasama niya si Tintin. Kasama niya. Tapos manood kayo ha. Black and white pa ho ang aming television noon. Hanggang ngayon. Hindi naman na. May guhit yung television namin. Pero para makapag-basketball. So, what I'm saying, hindi ho kayo naiba sa amin. Napakalapit po sa akin ng puso ditong SGMA nung last year. Pumunta ho kami dito, natulog kami, dumating kami ng alauna, hindi ako pinatulog ni Efren hanggang alas 4. Supposedly, uwi kami ng alas 4, kaya nasa ko matulog muna kami, nakauwi kami alas 4 ng hapon. And then I learned from Efren, tinuruan niya ako sa live stream. So, nakapag-live stream. Sabi niya, Brother Charlie, malaki na network ninyo. Yan ho. It's so nice to know all of you. Siguro ang ilang po sa inyo nakakapanood, nakakapakinig din po sa amin. And then nasa radio na rin po kami sa The Lighthouse. Napapanood nyo, napapakinggan nyo po yan. God is really giving us opportunities that we can share the gospel. Sabi ko nga, lagi ko po nababanggit, na kahit natutulog kami, especially yung Central Church of Christ, kung saan po kami nag-mission ngayon, is sabi ko, we are sharing the gospel 24 hours a day. Because kahit natutulog kami, nandyan si Daryl, nagpi-play ng mga a cappella Christian music, mga kapatid. We hope and pray. Sabi ko, di ba, lahat naman tayo, yun lagi ang nasa isip natin that whenever there is an opportunity, kailangan magbigay tayo. So, sabi ko sa kanila, it's a skills. You are not only to preach, but, do something.
meron tayong kailangan, may method tayo on how to preach, how to teach, and also, ano yung strategy natin patungkol yan mga kapatid. So, it's so nice to be here once again. Brother Omar, just a while ago, si Brother Omar, nakita ko, Brother Omar, magaling mag-preach, mag-song lead. It's also a blessing. You have a good preacher here, leaders and congregations. Nakita ko kanina, si Mrs. Fernandez, nagtuturo ng mga bata, and the mga elders andito rin. You have a good Brother Ken. Thank you sa prayer. Si Ate Tess, yan. Yeah. Brother Omar sa songs. Forever, favorite natin yung mga songs na yon. And never mess out, sabi nga sa song leader. Nabanggit ko na ilang beses to. But anyway, isang preacher and are you, okay ba kayo ni Brother Omar? Sanggang dikit kayo. Yan. Importante kasi talaga ang song leader. Very important ang song leader. I know someone na, kwento lang ho ito, Uncle Sid. Bago siya sa isang congregation, hindi niya kasundo yung kanyang song leader, Brother Omar. Hindi ikaw to? Hindi kayo to? But anyway, first Sunday niya, nag-preach siya ng, it's all about change sa congregation. And then right after that, yung song leader, pagkatapos na mag-sermon, sabi ng song leader, let us sing the song, I shall not be moved. I shall not be moved. Okay, pinalipas niya lang yon. The next Sunday, tinignan niya, parang konti ang ang collection natin. And then, that Sunday, yung preacher, nag-preach, it's all about, well, give generously. Sabi niya. And then the song leader, kasi they cannot get along, you know. Sabi ng song leader, let us all stand and let us sing, Jesus paid it all. Medyo, ano na siya, no? Medyo nairita na siya. That's why nakikita niya yung song leader, nagbibigay ng mga bad news about him. By Sunday, I'm going to preach about gossip is wrong. It's a sin. And then that very Sunday, nag-preach nga siya all about gossip. And then the song leader, ang problema, isa lang song leader, ano? How many song leaders do you have here? Marami-rami din, brother. Yeah. Okay, Brother Fred, di ba? And then, that Sunday, nag-preachers, gossip is sin, ayaw ng ganyan. And then the song leader stood up and then led a song. I love to tell the story. And then last, talagang ayaw niya na ho. Aalis na ako dito. Next week, aalis na ako dito. Nag-resign. Nag-resign siya. And then, right after that, Sunday uli, then, nag-speak siya all about, well, nandito ako, but only 1 month, mag-resign na ako. That song leader stood up once again, and then, led a song, oh, why not tonight? Never mess up, Brother Efren, with Omar, mga song leader. Let's talk something about discovering the value of the kingdom, mga kapatid. Taken from yung verse po natin, mga kapatid, it's from Matthew chapter 13, verse 44 down to 46. Dami ng mga gadget ngayon ng mga kapatid. Dito, yan. Bible, naka-close na kasi may mga gadget na dito. But anyway, let's open our Bible, please. If you have your Bible with you, cellphone man yan, tablet man yan, or yung still, yung book-binded na Bible natin, please open that. Matthew chapter 13. We have a good reader, but I'm going to read it again. Reread it again. 13, verse 44 to 46. It's 3 verses only. The kingdom of God, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. 45. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for the fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Just imagine, mga kapatid. The kingdom of heaven. Matthew is always talking something about the kingdom of heaven. It's all about kingdom of heaven. The kingdom of heaven is the church. Just like you and me. It's all about people like you and me.
improve or, progressing, bagong member or what. But you know what? Let me give you my conclusion first. Para at least makatulong man kayo o may gagawin man kayo, hindi kayo mawawala. That discovering the kingdom of heaven, that you need to discover, invest, and be happy. Okay, take note of that. Discover, invest, and be happy. Without these three, mga kapatid, kahit anong congregation kayo, kahit napakagaling ng preachers po ninyo, ng song leader po ninyo, napakaganda ng program, you will never enjoy that congregation. Again, discover, all right, invest, and be happy in your congregation. May I know, how many of you here are happy in this congregation? Meron po tayong 7 times 100. All right. Okay, salamat po. So, let's talk about this one, mga kapatid. As we see in the parable of our Lord Jesus Christ, inahalin tulad niya po, mga kapatid. Take note of this one. Ang sabi ng ating Panginoon is just like a treasure hidden in a field or a fine pearl, a merchant looking for a fine pearls, mga kapatid. I remember, mga kapatid, may mga kaibigan kami, nasa norte, as you know, ang ginagawa nila naghahanap daw sila ng tinatawag na treasure ni Yamashita, mga kapatid. Sige, yan ang ginagawa nila. Nag-invest sila until such time. Siguro may nakikita sila, pero most of the time wala silang nakikita. Sometimes ang ginagawa po nila, na nagiging nire-risk nila ang kanilang buhay. We know people from the Mindanao na isa nga dyan yung mga tinatawag natin Muro Ami, pero more on sufficient. Pero may mga tao dun sa Mindanao na nagdaday po sila. And then, kumukuha sila ng mga kabebe. At tapos yan, binubuksan nila yan, naghahanap sila. Take note, the ratio is this, mga kapatid. 1,000 na mga kabebe na kinukuha nila only using the compressor, mga kapatid. Makakakuha sila ng perlas. That is how they rest their lives, mga kapatid. Just to have pearl. And same with this, the 2 men in the parable, mga kapatid. Makikita natin dito that, one is, nagka-farm lang siya pero unintentionally nakakita siya, and then he went home. He went home and sold out everything, mga kapatid. Just imagine nila, siguro may XRM siya na yellow, meron siguro siyang whatever, may bahay siya. And then, I imagine yung kanyang asawa na sinasabi niya, anong ginagawa mo? Why do you need to sell everything? Just to have that kind of, yung pera, and then when he had this, the amount, binili niya itong maliit na estate, maliit na lupa kung nasaan yung kanyang, saan yung kayamanan. And then, nandun na yung kayamanan. And here's another one, the merchant looking for the fine pearl. And then, nung kumakatok siya, ay hindi to hinahanap ko, kumakatok siya. And then, nakapunta siya doon sa bahay nila, Uncle Sid, Auntie Monyen, nakita niya, ito na nga. So, all the pearls, binenta na. And then, binili niya po yun. Just imagine, mga kapatid. Take a look at this one, mga kapatid. Observation, lesson for everyone. We're talking about the kingdom. From the very beginning, it's in the mind of God. Daniel chapter 2 talks something about the special kingdom. Better than the kingdom of King Nebuchadnezzar, better than the kingdom of Persia, better than the kingdom of Alexander the Great and the Roman Empire. And that is the kingdom where we are right now. We used to aim into that. And that the kingdom bought by our Lord Jesus Christ through His blood. That is how important the kingdom. Look at yourself. Tingnan niyo po yung nasa kaliwat, kanan po ninyo mga kapatid. And they are belong to that kingdom. They are very important. But how do you see them? Are they important? Uy, hindi ko kilala to. Hindi ko gusto ang pananamit ito. Hindi ko gusto ang tenor nito. Hindi ko gusto ang pagbe-base. Sintonado ito. Hindi ko gaano vibes ito. But look at this one. They or she or he is part of the kingdom. Do you get my point, my friend? Some of us, siguro, hindi natin katulad namin, lumaki kami sa Christian family, sinasabi natin Christian family, and then suddenly nasa kingdom kami dahil binibulsa din kami ng tatay namin.
Sabi ng tatay ko, when I was 14 years old, mag-baptize ka na. Ganun lang ba? No. I need to discover the true value of the kingdom. It's going to be personal, mga kapatid. Hindi lang yun dahil ang nanay ko, ang tatay ko ganito, preacher, ang nanay ko is a Sunday school teacher, I'm a Christian. No. No choice at all, I become a Christian. But you know what? There are so many people, o kahit mga kabataan, ganun lang sila. But when they have discovered the true value of the kingdom, remember mga kapatid, before we were born, before even Jesus came here on earth, that very kingdom that we're talking something about here, mga kapatid, it's in the mind of God, mga kapatid. It's far better. Kung nagmamalaki tayo, ang galing-galing naman, ang yaman-yaman na ng kingdom ng Saudi Arabia. Ang galing-galing naman ng kingdom ng England na magpahanggang ngayon, andyan pa rin. Ang ganda ng kanilang family tree, napaka talagang makikita mo talaga. But our kingdom is far, far better than that, mga kapatid. But how do you see that? May mga tao na magpahanggang ngayon, they don't see the value of that kingdom. Why? It is because they don't want to discover that kind of kingdom. But the question is, do we seek? Can we find the kingdom? The Bible is talking something about that, mga kapatid. God or our Lord Jesus Christ is always talking about the seeking principle. Seek first the kingdom and the righteousness of God, and all things shall be added unto you. Asking the door shall be open. Asking it shall be given. Seeking you shall find. Knocking the door shall be opened, mga kapatid. Without faith, it is impossible to please God. The one who earnestly seeks God, he will find him, mga kapatid. That is what the Bible is talking all about. Can we seek? But the question is, are we really seeking God? Are we really seeking the gospel? Are we really seeking? And then when you have found the kingdom, are you ready to invest? May mga tao na po, mga kapatid. And sometimes they are just, ang galing-galing nila, nakikinig sila ng, let's talk with Brother Dino, you've got Efren, kapihan, at Biblia at kape. They do that, but then they are about to discover the true value of the kingdom. They have to leave their masamang gawain, bad emotions, yung negative emotions, mga masasamang mga ginagawa, and then suddenly kailangan mag-repent na siya, need to be baptized, and then suddenly, boom! Wait muna, I'll pray for it. Di ba? You need to be baptized, you need to be, to repent from your sin, but you always say, I'll pray for it. Hindi ba gusto ng God yun? Parang ipagpipray pa sa God kung gusto niyo mag-repent. Di ba, mga kapatid? Parang katulad daw po nito, mga kapatid. Sabi ni Dale Oldman, mga kapatid. Baka makalimutan ko eh. Kaya naglagay ako, baka ilang oras ako dito, Brad? 2 hours ba? 2 hours. Sabi ni Oldman, ang pangalan is Dale Oldman. Meron siyang book na ang title is The Compassion of Christ. Yung taong katulad niya na naghahanap ng church, talagang when he is about or she is about to discover that, nakikuha nila, kaunti na lang, he needs to repent or she needs to repent and be baptized, and they suddenly, wow, wait muna. Hindi ko pa napapagraduate ang aking anak. Wait muna, hindi ko pa pwedeng alisin to. Wait muna, medyo nag-enjoy ako sa relationship ko sa kahit bawal. According to the Bible. But take a look at this one. Sabi ni Dale Oldman, para daw yan yung pitbull, sabihin na natin pitbull or ambuli, na araw-araw, Uncle Sid, walang ginawa siya. Ang kanyang nasa isip is yung pusa ng kapitbahay ay mahuli niya at, paglalaro niya o papatayin niya. Every day, that's in his mind. Ganyan lagi yung nasa mind niya. And then, one early morning, nasukol niya yon. Walang magagawa yung kawawang pusa, kundi lumaban. Nung makita ng pitbull na lalaban, and then suddenly, he changed his mind. And then suddenly, I was just kidding. I was just joking. Parang wala lang. Some people, why they don't discover the true value of God, of the kingdom, it is because they don't have the right heart. It is only a discovery para sa kanila, just like, sabihin natin, it's a thrill. Gig lang sa kanila yon.
Sa mga term ng mga millennials, parang ganun lang. But whenever na nandyan na he is or she is about to discover the true value of the kingdom, suddenly sabi na, saka na yan. Saka na yan. Just like it, that pit bull looking for that cat na mahuli niya, and then suddenly, ayun ang nangyari mga kapatid. Why? It is because maybe hindi niya nakita ang true value of the kingdom. What I'm thinking of this one, mga kapatid, if we really value the kingdom, if we want to see the true value of the kingdom, our Lord Jesus Christ told us something very important. Where your treasure is, there your heart will be also. Will you say amen to that? Where your treasure is, there where your heart will be also, mga kapatid. Let's talk about investment. We have some people here who are very good in business, correct? The more capital, the more you invest, the more you know malaki ang matutubo natin. And same with the church, mga kapatid. Why people did not make the church very important? Because they don't invest. They don't invest fully in the church, mga kapatid. What do you have? What do you have received from God? What is your gift? What is your skills? What is your talent? Whatever you have, mga kapatid, the best place to invest is the church. Why people, they don't enjoy the church? Because ang ginagawa nila, ako po noong mga panahon, 2 beses ako kumuha ng motor. Ang ginagawa ko po is, magda-down akong 5,000 or 10,000, pagkatapos ho niyan, yung pinakamaliit na babayaran ho, na installment, ganun lang. 2 beses akong nahatakan ng motor. Kasi mag-abroad naman ako that time. Pupunta ka sa Malaysia. Pero hindi ko gaano pinahalagaan masyado, Brother Fred. Why? It is because hindi akin pa yan. Hindi pa sa akin yan. Wala pa yung paper sa akin. Until such time, may tumulong sa akin bumili, and Brother Efren knows that very well. Nagkaroon ako ng 2009 that time, Fury. Siguro alam ni Marky yun, ginagamit ni Marky. Yun, binili namin ni Chair ng full, and then iba yung importance ko doon kaysa doon sa mga una eh. Nagkaroon ako ng Yamaha, ng Honda, until such time nagkaroon ako ng Kawasaki. Mas importante yung, bakit? Kasi sa akin na yun. Akin yan. Sa akin yan. And same with us, mga kapatid. If you think part-time ka lang inside the church, if you think na parang, eto lang, are you a person na magpahanggang ngayon, madali lang sa inyo, magkaroon ng masama ng loob, hindi ka lang na hello, hindi ka lang na sasama ang loob, you are ready to go to another congregation. You are ready to look for another church or any congregation or any denominational group, mga kapatid. Why? It is because we don't invested so much in the church, mga kapatid. Simple. Very simple. Why Jesus told us this very important parable? Only 3 verses. That the kingdom of God is like a headed treasure. Look at that. For the Lord, I'm praying that all of us will have discovered the true value of the kingdom, just like of our Lord Jesus Christ. That He bought you and me, all of us, His kingdom. This church of SGMA, our Central Church of Christ in Naga City, the West Side Church of Christ in Bakersfield, and many more. Even sometimes hindi natin sila kilala. But still, how do you see them? Do you see them as like the eyes of our Lord Jesus Christ, that He bought that kingdom, and that is you and me. Again, look at yung nasa kaliwa mo, nasa kanan. How do you see them? Are they important? I'm thinking that today, you are seeing them. Nasa likod mo, nasa harap nyo, ako nasa harap nyo ngayon, but you are thinking that, okay, ganyan pala. But you need also to discover, and then pahalagahan natin yan, para maging masaya ka, what are you going to do? You need to invest in the church. The best
place to invest is in the church, mga kapatid. I have two. Let me just, di ko patatagalin to. Let me just give you dalawang story. Two groups para dito, mga kapatid. Ask yourself first, did I truly discover the value of the kingdom? Did I invest fully in the kingdom? Yan dalawang questions po yan. Ask yourself. And I want to talk to two groups, mga kapatid. I want to talk to two groups in this congregation. The first group I am referring is to the group who are now in the kingdom or nasa church. Nag-repent, nag-baptize, mga kapatid, with us today, kasama natin, o kaya nanonood sa atin sa tinatawag nating online worship, but looking for happiness, mga kapatid. Pero ang happiness na hinahanap niya is outside the church. Do you have that kind of issue sa buhay po ninyo? Na sometimes, mas masaya tayo outside of the church. Mas naghahanap tayo ng mga kasiyahan outside of this church, mga kapatid. Let me tell you a story. Meron pong isang, it happened 1859, mga kapatid. Meron isang lalaki, isang farmer na meron siyang maliit na state sa US, specifically sa Titusville, Pennsylvania, mga kapatid. And then he decided to sell everything and then went to his brother sa Canada para mag-work sa isang tinatawag na oil field, mga kapatid. Alam ko bakit iniwan niya yon state niya, mga kapatid? Dahil araw-araw yung kanyang mga pets, paano ba sabihin yung mga, pangit kasi pag sinabi mo, Uncle Sid, kahayupan, hindi maganda, yung mga alaga, marami siya may kambing, may, ang tawag natin dyan, mga alaga lang, pangit ang pets sa loob ng bahay, basta mga alaga siya, araw-araw, meron siyang maliit na click, may inaalis siyang mabaho na parang color black na oily, araw-araw in his mind, 3 decades inaalis niya. Until such time, ayoko na to. Binenta niya napakamura, and then he went to his brother sa Canada, nagtrabaho siya sa isang oil fields, and then suddenly, after some years, he learned na yung kanyang binenta ay naging minahan ng petroleum, yun nga sa tinatawag natin, Titusville, Pennsylvania. Thousands of barrels, hundreds of barrels every day. Yung inaalis niya pala, mga kapatid, yung inaalis niya na chemical, na ayaw niya, hate niya, yung pala ay, yung minimina, mga kapatid, para gawing gasolina, gawing crude or whatsoever. And then this guy, he sold his state, he went to Canada to work sa oil field, mga kapatid. Not knowing that under his feet, andun yung kayamanan. And same with the Christians like us. If we are a Christian looking for happiness outside of the church, mga kapatid, we are just like this man. Na hindi natin alam that everything, ang pinakamasaya, is inside the church, mga kapatid. This will be the last one, mga kapatid. It happened before World War II. Meron isang doctor na ang pangalan is Dr. Collier. Meron siyang dalawang anak na ang pangalan Homer, who finished a degree in college, and Langley, the younger one, who studied in Columbia University to become an attorney. Namatay ito ngayon si Dr. Collier, mga kapatid. Naiwan sa kanya yung state, and naiwan sa kanila yung pera. These two brothers, they have enough to live sa buhay po nila. Pero iba ang gusto nitong brothers na to eh. Iba ang gusto ng brothers na to. Mga collectors sila eh. And then, noong 1945, pagkatapos ng World War II, wala na silang kakilala, though andun yung malaking bahay, andun pa rin sila, but they don't see these two brothers. Nawala yung utilities nila, nawala yung kuryente, nawala yung tubig nila, everything nawala, mga kapatid. And then suddenly, March 1947, mga kapatid, somebody called police. And then sabi, may patay dito. Pumapasok ang pulis, hindi makapasok. That's why, ang ginawa ng pulis, mga pulis, pumunta sila sa second floor.
para makapasok sa bintana. And then nakita niya doon si Langley patay. Namatay February 22, 1947. So nai-report lang sa kanya, March na mga kapatid. And then, nakita ng mga pulis na itong dalawa, ito palang family ito, walang ginagawa kundi mag-collect ng old newspaper, mga sirang automotive, mga kung ano-anong mga bagay-bagay. And guess what mga kapatid? 140 tons ang nakuha lahat para maklear lang ang buong bahay ng dalawang magkapatid na ito. 6 feet away from kung saan nila nakita si Langley na patay, nandoon din, may bungo doon, nandoon pala natabunan ng trap na ginawa ni Homer para sa mga taong papasok doon para pag nakawan sila ng kanilang mga collections, na para sa ating basura, doon siya na-trap and then namatay siya. For how many years? What I'm saying here mga kapatid, sometimes we do grasp something that sometimes we think very important, but for the Lord it's not. To Langley and Homer, ang alam nilang kayamanan ay yung mga tinatawag nating basura because they became collectors. Hindi sila nabuhay according sa kung ano ang gusto kanilang tatay. And same with us mga kapatid, sometimes we have that kind of heart. We don't know that what we cling right now is something that is not important for the Lord. The question is, how do you see? Let me close this. How do you see the kingdom? Have you discovered the kingdom? Have you invested in the kingdom? Look at yourself. Am I happy in this congregation? Because if you are not happy in this congregation, maybe you're longing for happiness outside of this congregation. Maybe because you haven't yet discovered the true value of the kingdom and you haven't invested in that kingdom of our Lord Jesus Christ. My encouragement is this, very important. We are to discover the true value, invest, and be happy, and you will see. Hindi po tayo malulugi inside the kingdom of our Lord Jesus Christ.